Sige, mag-start tayo. Gusto ko na. Start where? Pipapause ko na lang ito. Para explain ko na lang sa inyo. Ito yung mga gagamitin natin to. PLAB, DM, PLAB Windows, PLAB Kali. Pero kaso, ang problema, nakailang oras na akong nire-reboot tong lab ko, laboratories ko. Hindi gumagana eh. Kaya sabi ko, sige, aralin na. O paano? Yun lang mangyayari sa atin. Mangyayari dito. Marami tayong klaseng types ng malware, virus, worm, trojan, keylogger, spyware, backdoor, at saka ransomware. So, bago yun, malware is a type of, alamin natin kung anong malware. Malware is a type of software that designed to perform malicious activities. Yun lang. Alam na yun kung paano. Different types of, different characteristics of mga malware. Si ransomware does not cause any damage to the computer system. Instead, it targets the data by blocking the user's access and encrypting it. Parang ilalak, ang gagawin dyan, ilalak yung yung account mo, tapos kung gusto mo na magbabayad ka. Trojan is like magtatago yung virus sa yung malware sa loob ng safe na file or application. Once na binuksan dun sa sa desktop, diyan magpapakita ang malware. Yan Trojan. Worm ay nakakonekta yung yung email or kahit saang system sa network sa sa lawak ng internet. Tawag dyan, parang binigay, gusto mo i-send yung itong link na suspicious link sa mga maraming tao. Akala mo sa yan, sa kumpanya or sa website na yung pinasukan, ayun pala, hindi. Yan kasi mangyayari. Botnet, ang connection sa network controlled by an attacker known as bot herder. Operates architecture, client service, or as peer-to-peer. The object bomb, such as time or date, may exist in the systems, but triggers only defined conditions are met. Crypto malware is similar to ransomware, openly used to demand money from the target. On the other hand, remains undetected. Spyware is infect application. It can be standalone spyware program. One way it could enter a user system. Stored in a user machine, which are downloaded after the user visits a website, certain privileges, accessing browser settings, storing users' data. Rootkit, it's called the areas since they hold fundamental essential modules. Virus, particular program page, does this by making a change in code to target software programs, which it gains access to by exploiting a security vulnerability. Potential unaware programs of POPs, not designed to perform any kind of malicious activity. They simply put unwanted programs. Maglalagay na kahit anong programs din sa sa inyong device. Wireless virus. Wireless virus, di siya dumitipindi sa file. Di siya sa application, di siya depende. As in, labas talaga yun. May kita, wide open. Lagi nahuli ng ng mga antivirus. Command and control. A malware may directly controlled by the command and control CC when the malware affiliates data is sent to the server.
mangyayari. Yan. Keyloggers yung mga ni-input na na kung ano na input ng user, kopyahin nila yung kinapin nila. Okay? Hindi natin magawa yun itong mga PLAB window pero aralin nila. Task manager. Nakita yung mga performance. Dito yung performance ng CPU. Sa Notepad, ito yung gagamitin natin. Run and exit. Ibig sabihin doon, pag nasa left yung 0%, run siya. Executing code kasi siya. Tapos command to yung pangalawa. Save as yan for Bombat. Yun ang pangalan ng file name. Tapos, pa rin dapat nakalabas siya sa desktop. So, tignan natin yung task manager para makita nila yung performance ng CPU. Diba? Tignan natin performance yan. Ayun o. Pag na-run yan, dyan tumataas yung performance ng CPU. Ayan. Hindi natin gagawa. Ito yung gagawa din sa Okay. Creating standalone payloads. Defender's wall. Ang gagawin natin, papatayin na natin lahat ng mga firewalls natin. Para gagawin natin expose yung sarili natin sa virus or ewan ko ng tawag dyan. Basta yun ang
What's up? Punta tayo sa sa settings. Nakikita mo. Sarado talaga lahat. Bukas lahat. For all other viruses. Nangyari. Yan natin doon sa virus and threat protection. Papatayin lahat yun. Punta na tayo sa Paylab Kali. Punta sa Paylab Kali. Tapos execution. Terminator Emulator. Ayan, nakikita natin. Ayan natin payroll. Payloads. Calling gagamitin natin. Just ayaw. Sorry. Okay. Nakita natin, ayun na. Import natin itong Python triple HTTP server. Punta tayo dyan sa sa Google. Gamit PaylabWin. Lagyan natin new technology system. Ikita. Yan. Natin. Okay. Diyan may download tong payload. Run mo. Tapos may kita man na payload mo dito. Tapos ilalagay natin ng nun. Ay, task 5 pala. Multi-handle module. Okay. Pwede tayo sa Metasploit. SFF control. Tapos multi-handler. Pero wala na pa Ito ako, sorry. Tapos may kita natin yung message nila. Galing sa PLab Kali. Tapos, nakikita na. Iba. Hindi tayo masyado makagawa na. Oh. Tapos punta tayo sa exit. Yun na.
tayo makagawa. May problema yung ano natin. Exercise to perform your online password attacks. Yan. Pero laboratory sana ito kaso wala din. Nangyari, alarin na lang natin. Alin na lang to. Sinano ko. Local disk. Ko FTP. New folder. Sa loob ng FTP. Lagyan ng panipagong file. All folder. PLAB. Tapos, after nun, XAMPP. Diba si XAMPP? Nangyari. Punta tayo sa XAMPP. Punta sa XAMPP. Stop. Start. FileZ has started. Tapos, wala. Okay na lahat. Ligay na tayo dun sa FileZilla. Connect na natin to. Basta connect natin, papunta tayo sa FileZilla server. Kita. Then, tapos, password. Next. Ay, hindi. Mawala pala ako. Sorry. Ito ako. After, na-add natin. Punta tayo dun sa FTP, tapos PLAB. Dun tayo, ilalagay lahat ng folders. Yan, files. Once natapos na, yun lang. Yun na, dito ako paano tayo mamasok sa card. Tapos, ito pa. Lalagyan natin tong SL, user share word list. Tapos, wala na ako. Clear, tapos lipad lab text. Yung mga type of following words natin. May hita. Okay, ito number. Hindi. Default pala ito. Ayun, naka-input natin lahat. Diba? Ito natin. Tapos, after i-save na natin, punta tayo dun sa clear na lahat yan after natin na forward natin to. Tapos yan. SL. Hindi ako makagawa ng no.
Exercise file perform on offline. Crack Linux password. Nangyari? Expiry day, password change required or not. Between password changes and natin. Makikita natin. Mas na ano natin. Punta tayo sa PLAB-PADI. Tapos input natin itong ano. Hashtag unshadow/etc. Set tawag dyan. Hindi siyang takot na sa audio. Ewan ko ano siya sabi. Pasuntok pa ako eh. So, mayari. Ito na lang. Tapos, John Pass. Bigyan natin. Hashtag tapos, John Pass. Or John Pass lang. Kasi baka automatic na ilagay ng hashtag. Tapos, use and crack. Bigyan natin encrack. PLAB, text. H891921680221. Before the attack starts. Tapos, tayo dun sa ano. Starts, expand kind. Wait. Again. Bigyan natin. Mag-add tayo. Kapag ano na. Add table. Tapos lagyan natin ilat na informations. After na save. Okay. Papakita siya ng picture. Tapos, ito pa ko. Tikado. Yan makapag-ano. Skip ko na. Nakikita natin tayo makagawa ng ano ng paano dito malicious flash drive yung mga flash drive ng galing sa mga ibang tao. Akala mo lang safe yan pero hindi. Adversarial artificial intelligence gamit ng human intelligence. Technology na may utak ng tao. Ibig sabihin, mas lahat ng informations na stored dun sa sa robotics or technology para magiging AI. Tinatrain yan. Tainted training data for machine learning. Gagawa ng training for machine learning kasi machine learning ay focus siya ng tinuturuan mo pa lang siya. Tapos kung mayroong ibang informations na hindi alam, sinesearch yan ng users. Diyan kakalan. Parang yun yung reference ang gagamitin nila. Pag mayroong magtanong yung halos parehas. Supply chain. Third part, similar siya sa worms. Connect siya sa mga third part. Pero ang supply chain, connect siya dun sa mga maraming ibang web, ibang users. Ganun.
through emails. Cloud-based versus on-premise attack. Cloud-based premise system security risks are directly proportionate security applied to them. So cloud systems have some security advantages. Specifications to them often include a variety of security controls you can use to protect your data. Sa on-premise system, that more control over your data. Cost of implementing security control is higher. You have to purchase your own software and hardware to protect your network. Crypto, implement application service. Developers may not be well versed. Strength and weaknesses of cryptographic algorithms. Birthday and collision. Birthday attack, finding the probability of finding collisions in hash functions. Collision attack, finding the probability of one finding digitally signed message and replaced with another message that contains the same hash. Downgrade, yung parang downgrade ng system or ano, para humina yung security nun. Yan. Tapos, does not harm the system but only targets the data. Either worm or ransomware. Ransomware. Password spraying cyber attack. Direct category which following type of attack. Spraying. Dictionary. This type of brute force method. Brute force siya. Kala ko siya ano eh. USB can be used to drop which the following type of malware. Key. Keyboard loggers. Lahat. Which of the following statement are artificial intelligence? Okay. Which of the following type of attack requires collision? Birthday. Hindi ko makagawa. Tapos, ilan tayo?